beloved Boss Mike Cervera. Oo nga, kahapon din na ideklara si Manong Boying, mga kababayan, ay naging ombudsman na. Nako, patay na. Kaya nga ho mga kababayan, etong mga inyong mga kapatid, ano po, na mga DDS, abay, grabe, oo, matindi. Ang kanilang pagkabalisa, pagkataranta, pagkalito, at hindi na alam kung anong gagawin. Oo, no, mga kababayan? Hindi na nila alam kung anong gagawin nila rito sa pagkakatalaga ni Boying Rimulya na maging ombudsman, ano, mga kababayan ko. So yun, mga kababayan, sa mga hindi pa ho nakakapag-like, share, and subscribe, opo, huwag nyo na hong patatagalin yan, ha? Para wala, tuloy-tuloy na ho tayo. Wala nang masyadong maraming intro. So ngayon, mga kababayan ko, kita nyo naman, ultimo ho si Dilima. Abay, malaki ho ang tiwala. At kita nyo naman yung kanyang mga binabanggit. Di po ba? Sabi ni Dilima, ikaw nga walang issue ng korupsyon. Ikaw nga ay maayos. Wala kang kahit na anong bahid. Ngunit, kung wala ka namang tapang, wala rin. Sabing ganun, mga kababayan, parang maraming hong tinamaan doon, Kasi mga kababayan, bilang mamumuno ng isang organisasyon na, mga kababayan, tulad ng ombudsman, kailangan mo talaga ng tapang kasi marami kang babanggain. Na ngayon, yan ho yung kinatatakutan ng mga kampo ni Digong. Kita nyo talagang sabi nga ni Topacio ho meron pong interview si Topacio o isang talakayan na nabanggit ni Topacio nako, kapag kasi Boying ang naupo, yari na tayong lahat. So ibig sabihin mga kababayan, ang tinutukoy ni Boying ni Topacio ay pag naupo si Boying, yari na silang lahat. Oo, silang magkakasama. Etong sila, yan, yung kampo ni Duterte, mga kababayan ko. At syempre, hindi pa rin natatapos yung pong ating manang Aimee na talagang ayaw pa rin bitiwan itong si Boying, Talagang matindi pa rin yung pagnanais niya na siraan ba? Ewan ko kung ano pinaglalaban talaga kay Boying. Hindi kaya eto mga kababayan naging totga niya? Totga. The one got away, sabi nga nila, The one that got away, The one that got away ni sino to? Ni Manang Aimee. Hindi kaya ganun. Alam nyo, itatanong ko to kay Boying pag nakita ko sa totoo lang, Itatanong ko talaga to. Eto ho, mga kababayan, tingnan nyo. Patay tayong lahat. Ayan, mga kababayan. Maniwala kayo. Tingnan nyo ho, mga kababayan ko. Abay, grabe ang nginig ho netong si Topacio Sa totoo lang. Bakit ho kaya, Bakit ho kaya? Ito, tingnan nyo Pansinin nyo ho ninyo, yung pong sinasabi ni Topacio na para bang ho may maaring masamang mangyari o dili kaya ay magiging balakid itong si Boying Rimulya. Ano po? Ewan ko, siguro. Dahil talagang lahat sila Parang ang sabi ko sa inyo, parang naasinan na hindi natin malaman kung ano yung mga gagawin. Alumpihit ho ba? Ano po? Sa mga Tagalog, alam nila yung alumpihit. Hindi humapakali. Parang ganun, ito, tignan nyo. Kaya naman po siguro. Ba't pa si Boying? Patay tayong lahat. Maniwala kayo. Kita nyo, narinig nyo? Ito, ayan, pakinggan nyo. Ba't pa si Boying? Patay tayong lahat. Maniwala kayo. Si Boying naman dapat she should have the delicacy na wag na. Kasi wala naman pong naging ombudsman na politiko Kita nyo mga kababayan ko, ibang klase yung kanilang takot,
talagang yung takot ng mga DDS, tingnan nyo, galing mismo dito ho sa tagapagsalita nila, spokesperson ho to ng PDP, si Topacio. Yan po yung mga kababayan, yung pong kulang na lang mga kababayan magsuot ng kulay blong damit at mag-rally mag-isa diyan po sa EDSA, Siya po yun. Yung pong talagang gigil na gigil. At talagang gusto harangin lahat yung sasakyan para lang humapansin. Yan. Nako, grabe. Tingin ko may magandang mangyayari. Ano po? Tingin ko may magandang mangyayari. Dito sa pagkakatalaga ni Boying na to, ay tingin ko meron na hong hindi makatulog-tulog. Tingin ko meron na hong idlip-idlip na lang ang ginagawa, Tingin ko mga kababayan meron na hong pangamba ang daladala. Araw-araw Ano po? Nako, yari kayo rito. Syempre, mga kababayan ko, ewan ko nga hindi ko naman, mabait naman si Boying. Di po ba? Kasi yung mga kababayan, pagka iisipin mo natin, mabait naman si Boying, at okay naman sa DOJ. Wala naman hong reklamo mga tao sa kanya sa pagiging secretary sa Department of Justice. At mga kababayan, okay naman ho yung pag-handle niya ron. At saka wala akong malalaking issue na kinaharap itong si DOJ, secretary. Wala Wala tayong mabalitaan, Bagkus mga kababayan kaya siguro ganon dahil naging patas, naging tama yung kanyang pagpapatakbo sa Department of Justice, di po ba? Ngayon, meron. Antay lang kayo. Meron talagang mangyayari dito. Maniwala kayo. Kasi yung mga kababayan, kumakalat na ho ngayon na talagang sinasabi nga na etong si Sara may pagkakalagyan na hindi ho ginawa at tinulugan nitong si Martires. Yung pinalitan ni Boying na bata raw ho ni Digong yun kaya ho walang kilos Kaya ho walang wenta tapos na ang kwento sa buhay ng mga TDS. Iyakan. Nag-iiyakan ho. Puntahan nyo ho yung kanilang mga post, puntahan nyo ho yung kanilang mga upload, yung kanilang mga content, yung kanilang mga pinaglalaban. Mga kababayan ko kung ano lang din ho yung sinasabi ni Manang Aimee, yun lang din ho yung kanilang mga pinaglalaban Sa totoo lang. Ayan tingnan nyo mga kababayan kung ano ho yung mga sinasabi ng mga DDS, ayun din na sinasabi ni Manang Aimee nyo. Ito na. Palagay ko, bakit yun nasabi mo? Kasi nag-tumbling ang ombudsman, si Ombudsman Vargas, nag-tumbling para i-dismiss yung mga kaso. Wala sa loob ng timeline, dismiss kagad, lahat baseless. Pagkatapos mag-issue ng clearance, kahit walang pumirma, mag-isa siya, pinirma. Talagang kinakana ng todo-todo. As in kinakana, sabi ni Manang Aimee, ito ho yung kanyang pinaglalaban maharangan lang ho si Manong Boying natin, mga kababayan ko, Manong Boying, siyang, Laila Collins, dito lang siya tabi-tabi, tumambling ka na din daw, babalo. Grabe ka naman, pachuchay. Gusto ko maging kagaya ni Boss Mike, puro alam nyo mga kababayan kayo na may mga maraming pera. Tulad ho ni Mark Ramos, ni Laila Collins, marami mga pera yan, Lagi kong binibilin sa inyo. Ang buhay natin isa lang. Hindi ho pwedeng madagdagan. Yaan po ay may nakatalaga na kung hanggang kailan at hindi natin alam pare-parehas. Di po ba? Tayo ho, mga kababayan ko, mayroon hong hangganan sa mundo.
Ngayon ho, mga kababayan, kung hindi natin i-enjoy yung ating buhay, pagpikit nyo ho, mga kababayan, sigurado, sigurado habang pumipikit kayo, sayang naman yung pera kong inipon, pinagtrabahuan ko ng kay tagal-tagal na panahon. Sino na kaya makikinabang dito? O edi, kapag kayo yumao, abay, yung lahat ho ng pinaghirapan nyo, dinudungaw nyong ganire, ganun ho kayo sa taas, sana'y sa langit kayo mapunta, no? Ay nako, yung aking pinaghirapan, winawaldas na nung aking manugang. Di ba? O kaya ganyan, ay nako, nag-asawa ng iba yung asawa ko. Yung aking pinaghirapan, ay sila ang muubos. ang sakit nun, mga kababayan, di ba? Sakit nun. Grabe. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kaya enjoy nyo ho ang buhay, Enjoy po tayo. Huwag na ho yung masyadong katulad ng mga ito. Masyadong nagpapa-stress sa kanilang mga, tingnan nyo, napakarami hong pera nila. Kaya lang, mga kababayan, walang kakontentuhan. Walang kakontentuhan mga kababayan paano ho magiging masaya itong mga ito? Puro ho, mga kababayan, ang nararamdaman ng mga yan, hinanakit, sama ng loob, ganun. Hindi po tayo ganun, Hindi po tayo ganun, di ba? Eto na, mga kababayan, eto na. Tapos dumating na sa JBC. Ang JBC walang ginawa kundi mag-postpone. Mismo si Justice Mendoza ang sabi, talagang kahit dala-dalawa ang disbarment, may sworn opposition. Noong 2012, maalala niyo si Congresswoman De Lima, talagang tinanggal, outright disqualification dahil may disbarment case. Ngayon, baseless lahat yan. Walang timbang. Ano ba namang kalokohan? Baka mapakul. Kalokohan ba yun? Kalokohan kasi alam nyo kasi mga kababayan, kalokohan para sa kanila kasi hindi pumapabor sa kanila. Ganun lang naman yun Di ba? Hindi kalokohan, ayos yan kung pabor sa kanila. Ito naman si Baba. Baba, ganito yan, sumide view ka pa talaga. Di ba? Sumide view pa talaga, mga kababayan. Ganito ho kasi yan mga kababayan Lagi hong ganyan, kalokohan para sa kanila. Kapag ang mga nangyayari hindi pumapabor sa kanila. Kapag pabor na pabor sa kanila, mga kababayan ko, etong mga ito, ang gagawin mga kababayan magpapapiesta. Sigurado baka magpalugaw pa uli si Sara. Di ba? Magpalugaw pa, di ba? Alam nyo, tinitipid ho yung pondo pero kung gumastos ho sa ibang bansa, kitang-kita nyo naman, ganun ho. Puntahan natin, saglitin lang ho natin ito. Si Sara Duterte, mga kababayan ko, kapag nasa ibang bansa, siguro naman karamihan sa inyo OFW, alam nyo naman siguro kung paano ang gastos sa ibang bansa. Alam nyo naman, lalo na dyan sa Europa. Di ba? Lahat mahal. Kita nyo? Tapos mga kababayan, yung sandamakmak niyang bodyguard na talaga na mga kala mo naman kala mo naman halos hindi na pa dapuan ng langaw at lamok. Ito hong si Buday. Mga kababayan, gastos na malala yun tapos mga kababayan, na makikita natin sa kalamidad, abay, Diyos ko, photo ops pa talaga. Na talagang siya mismo, mga kababayan, ang nagsasalin ng lugaw sa mangkok. Sa mangkok, mga kababayan. Tapos mga kababayan tingnan nyo, todo flex pa ang mga DDS dyan. Akala nila nakakatuwa. Diyos ko naman, mga kababayan ko. Lugaw, mga kababayan. Ang ipapamahagi mo, samantalang ikaw pag nagliwaliw sa napakaraming bansa, halos linggo-linggo, nasa ibang bansa ka, iba't iba. Biruin nyo yun. Tapos lugaw, yung ipapalamon mo, nako naman, Sara. Tapos yan nga yung batikos ninyo kay Lenny
Robredo no, wag na natin tawaging lugaw. Oo, tahimik na yung ali. Di ba? Mga kababayan ko? Oh, tapos ngayon, yun din pala ginagawa mo. O ngayon, balikan natin tong naka-side view para ipakita lalo yung matulis na baba nito, mga kababayan. Eto nga ang pinagngangaw-ngaw lagi ni Manang Aimee na mga ganito, kesyo ganito, kesyo ganyan. Alam nyo, baliwala ho talaga ito eh. Sa totoo lang eh. Baliwala ho ito eh. Kasi ho, mga kababayan, tulad niyan, mga kababayan, hindi naman ho pumasok yung pong kanyang mga sinampa na mga kaso, kahit pa itong mga silabaste, ito pang mga kakampi niya ay nagmamadali. Sabi ko nga nung kahapon, ng umaga, ganitong oras din ho. Mga kababayan kung kailan pa eto na, i-appoint na nga bukas si Manong Boying, abay ngayon pa kayo ngayon pa kayo gahol na gahol. Gahol na gahol na nga. Na nagmamadali. Oo. Abay mga kababayan, karipas Karipas ho ng pagsasampa ng kaso para ho mapigilan ito hong si Manong Boying. Nako. Wala ho. Wala, mga kababayan. Di po ba? Wala na hong magagawa yun. Oh. So ngayon, anong gagawin nyo dyan? Dahil naupo na ang ombudsman itong gwapong-gwapong si Manong Boying namin. Di wala na kayong magagawa dyan. Oh. Yung baba ni Manang Aimee, parang dalawa. Di po ba, mga kababayan ko? Wala na silang magagawa. Kahit pa karipas sila ng takbo sa korte para magsampa ng kaso kay Manong Boying. Yun na nga nakahanap na ho ng kakampi itong si Manong Boying, yung dating kapares niyang naging DOJ Secretary, Department of Justice Secretary na si Laila de Lima, nagsalita na ho. Ano sabi ho, mga kababayan ko? Di ba? Sabi, matapang si Boying. Di ba? Importante ho katapangan pagdating ho sa pagiging ombudsman, kailangan walang sisinuhin sabi nga ni Laila de Lima, wala kang issue ng korupsyon. Mabait ka nga. Ang problema, wala ka naman tapang. Wala ring kwenta. Si Boying, mabait. Di po ba? Wala ring issue. Matapang. Tapos hindi pipiliin ng Pangulo. Anak naman ng pating na yan. Parang nagtampo ka naman. Sa isang, kung babae kayo, para kayong nagtampo, na nandiyan dyan na sa harapan ninyo, yung isang lalaking matino na kaya kayong ipagtanggol at kaya kayong panindigan, inayawan ninyo. Sumama kayo doon sa lalaki na wala. Nakatambay sa kanto. Wala ho, mga kababayan. Parang ganun ang gusto ng mga DDS Kaya ho, pigil na pigil sila kay Boying. Kung kayo naman lalaki, nandyan na. Yung isang babaeng mga kababayan mala Maria Clara. Ayaw nyo pa. Mas gusto nyo pa yung nando doon sa may kanto rin na nag-aabang lagi ng mga motorista para angkasan. Di ba? Tapos pupunta sa may mga maliliit na suruting kwarto. Nako, mga kababayan ko. Parang ganun ang gusto nila Eto na ho, mga kababayan. Di ba? Eto na. Ang desisyon ng Pangulo at napili ng Pangulo ay ang Manong Boying natin. Di po ba? Wala na, mga kababayan. Sabi ko nga, tapos na ito kaya ho, kahit na anong gawin nitong medyo mahabang baba, mga kababayan, wala na. Shoutout sa inyo lahat Medyo maliit ho itong aking monitor. Medyo talagang nagdodoble ho yung letra, lalot yan si Gina Inglit yung boss Mike lang ang nakikita ko. Di ba? Sige, tuloy. Itong si VP at saka kayo talagang ba? pinagpipilitan. Na? Hindi ko alam.
May utos siguro, may pakay. Pampalapas Bakit pag ombudsman? Game over na. Kasi Kita nyo mga kababayan ko, malisyoso tong baba nito eh. Malisyoso ho talaga yung baba. Baka siguro puro ganun eh. Nakakainis si Manang Aimee, sa totoo lang. Manang Aimee, pwede ba magsalita ka naman ng medyo diretso. Parang si Manang Bongbong. Hindi yung puro parinig. Baka siguro ganito. Baka siguro ganyan. Daig mo pa si Aling Bebang na chismosa nakapit bahay namin. Ha? Puro ka ganyan. Hala ka, baka oo, baka, nako, oo, yung kanyang asawa, kung kanino umaangkas, hindi niya alam Siyempre, aangkas yun dahil yun. Dahil yung tawag dyan, angkas yun. Tapos, hala ka, iba na naman. Move it yun. Ganon. Anak ng pating naman Ito si Manang Aimee parang chismosang babal. Ewan ko. pakay. Pampalapas Bakit pag ombudsman? Bakit ako ombudsman? Kasi, Parang MM lang yung nilabas sa list. parang, Tingnan nyo mga kababayan, Di ba? Ulitin natin, dito. dahil may disbarment case. Ngayon, baseless lahat yan. Walang timbang. Ano ba namang kalokohan? Baka mapakulong si VP at saka kayo, Talagang ma'am. pinagpipilitan. Alak ka mga kababayan, baka daw makulong si BP. Tapos sasabihin niya, may susulsol May susog. Oo. Talagang pinagpipilitan ka. Na pinagpipilitang makulong si Sara Duterte. Hindi nga na-impeach Anong pinagpipilitang makulong yan? Pero kung makukulong, mga kababayan ko, marami hong magdidiwang. Ano po? Ha? Maraming magdiriwang. Tama, mali? Kapag kahon nakulong si VP, kayo po ba'y matutuwa? Sa mga matutuwa, press 1. Sa mga malulungkot, press 2 dyan. Mga kababayan, ha? Sige nga. Ito mga kababayan, kasi parang nalulungkot si Manang Aimee. Kung tanong ikukulong daw po ba si BP? Parang sabi, talagang ipipilit daw. Hala ka. Inuunahan ho mga kababayan Para bang mga kababayan kulang na lang gawin itong madambaba sa may Quiapo Manghula na lang ng manghula mga kababayan. Sige tuloy. Bakit po? Hindi ko alam. may utos lang timbang. Ano ba namang kalokohan? Baka Pakinggan nyo. Pakinggan nyo maigi. mapakulong si VP at saka kayo, Talagang ma'am. pinagpipilitan. Bakit po? Hindi ko alam. Kita nyo? Hindi niya alam. Sabi ng report, baka ipakulong si BP. Talagang pinagpipilitan. Bakit ho? Sabi ganon. Hindi ko alam. Kita mo, hindi mo pala alam Isa ka ang dakilang chismosang mahaba-baba pagka ganon. Mga kababayan ko, isa hong chismosang mahabang baba. Itong si Manang natin. Grabe naman ito. Manang Aimee, hindi ka pala sigurado. Ano naman kung makulong? Ano naman kung hindi? Manang Aimee naman Kaya maraming nagagalit sa iyo Kaya naggalit na galit sa iyo si Pachuchay, tsaka si Bobot Di ba? Dapat lang daw na makulong lalo na si Elena, tsaka si Roy P. At tsaka si yan silang lahat. Galit sa iyo. Ano ba namang kalokohan? Baka mapakulong si VP at saka Baka mapakulong si BP. Sabi ng reporter. Sagot. Talagang ma'am. pinagpipilitan. Talagang pinagpipilitan. Mga kababayan. Grabe, no? Belen Reyes, Talagang pinagpipilitan. Si Manang Aimee. Bakit po? Sabay tanong naman ng reporter, bakit po? Hindi ko alam. Tapos sasagutin ng, hindi ko alam. Manang Aimee naman para ka naman tanga niyan Hindi mo pala alam kung anong dahilan, bakit nasasabi mo na pinagpipilitan na ipakulong si BP, hindi nga pinapasi, wala na hong bilang Wala na hong bilang si Sara Duterte.
mga kababayan, hinahype lang ng mga kanyang bodyguard na kunyari, mahal siya ng taong bayan. Sa totoo lang, dalhin nyo ho yan sa Pangasinan, duduraan ang pagmumukha niyan. Maniwala kayo. Oo. Dalhin nyo ho yan sa Pangasinan, lalong-lalo na dun sa Barangay Bicol Norte. Nako, sigurado ho, mga kababayan ko eh. Oo. Baka ho malunod sa dura yan eh. Mga kababayan, malulunod. Diyan, sa may Pangasinan, sa may Bicol Norte. Oo. Sa may Bayambang, mga kababayan ko, hindi ho makakaabot ng main road yan. Sigurado lunod sa durayan eh. Maniwala ho kayo. Oo. Atapis. Atapis ya talaga. Di ba? Sige, ito na. May utos siguro, may pakay. Kita nyo, hindi daw niya alam, pero baka may utos, baka may pakay. Kita nyo, eto naman si Manang Aimee ho, mga kababayan siguro ho, mga kababayan nag-o-overthink lang. Nag-o-overthink lang ho ang Manang Aimee natin. Oo. Umo-overthink din ho yung baba di ba, Hargon? Eto na, Eileen Channel, eto na. Pag-ombud na nilabas po, Kasi, parang MM lang yung nilabas sa GC. Kita mo yung mukha. Natatawa ako kay Manang kapag ini-interview ito kasi sabay ngingiti ng ganun mga. Lastik. Para kang payaso, Manang. Manang Aimee, alam mo, para kang payaso talaga. parang, ewan ko, di ko alam. Tingnan yung mga kababayan sagot ang plastic. Di ko alam. Ewan ko, parang ganun. Palang niya. Mga kababayan, ano makukuha nyo hong sagot ho rito kay Manang Aimee nyo? Mga kababayan, paasar po. Ay, grabe. Manang Aimee. Tingnan nyo mga kababayan kung paano sumagot. Ayan tingnan nyo Parang. Ewan ko, Hmm. di ko alam. Di ko alam. Ay, naku, Manang Aimee ko. Grabe ka, patawa ka talaga. Pinapasaya mo yung umaga ko, ha? Basta nakakatuwa lang kasi nakikita ko na may dalawang kandidato na talagang hindi sinundan yung mga regulasyon. Biglang last minute, nakaproduce, kahit may disbarment case, kahit may ombudsman cases. Saan ka naman nakarinig ng ganun? First time naman yan. Sakit talaga, no, Manang Aimee. Hindi ka natutuwa, nasasaktan ka, halatang halata at ramdam naming lahat na talagang ikaw, talagang sakit na sakit dito. Sa pagkakaupo ni Manong Bongbong, pagkakaupo ni Manong Boying. Sabi rito ni Jake Ong, Boss Mike, baliw na rin yan si Aimee. Talaga ba? Di ano na tawag dito? Aimee baliw, ganon. Buday baliw. Shara baliw, ganon. Grabe. Ang JBC, tinitingala natin, ginagalang ng maigi. Ba't nagkaganito? Nakakalungkot na. You still believe na may planong ipakulong si VP? Sigurado ako. Yung ombudsman daw kasi parang bantay. Do you agree with that? Yes, Parang huling bantay. Siya na talaga ang inaasahan. Nakita nyo ho, mga kababayan, nung tinanong, Oy, Rio, thank you, Tingnan nyo, mga kababayan ko, yung tanong ho. Ngayon, kanina hindi niya alam, ngayon sigurado na. Tingnan nyo, pakinggan nyo maigi, Ganito, nakakalungkot na. You still believe na may planong ipakulong si VP? Kita nyo, still believe na may planong ipakulong daw ho si VP. Kita nyo, parang pangalawang tanong, ang kulit nung reporter, Gustong cornerin yung baba, mga kababayan, pero mga kababayan, tingnan nyo, pakinggan ho ninyo. Pakinggan ho ninyo. Still believe na ipapakul VP. Yun po yung intriga ng reporter. Ito na, sasagot na. Kung kanina ang sagot niya, mga kababayan ko, sagot niya hindi ko alam. Ngayon, eto, tignan nyo. Pakinggan nyo yung sagot. Kanina, hindi daw alam Sigurado ako. Ngayon, sigurado na. Ano ba talaga?
talaga? Manang Aimee, ano ba talaga? Kanina hindi mo alam, ngayon sigurado ka na? Na ipapakulong talaga si Sara? O Sara, lagot ka. Ha? Lagot ka na ngayon, Sara. Sabi ni Manang Aimee namin. Oh. Ha? Sabi ni Manang Aimee namin, Sara Duterte, mag-ingat ka. Ha? Dahil ipapakulong ka ni Boying Remulla. Galing sa kanya, ha? Hindi sa amin galing yan. Oh, galing kay Aimee. Sigurado na ipapakulong sino? Si Buday. Yari, mga kababayan ko. Ha? Di, mukhang yun talaga yung magandang mangyayari, ano? Ha, mga kababayan? Mukhang yun talaga yung magandang mangyayari. Ha, mga kababayan, sa mga hindi pa ho pala nakakapag-live, paalala lang po, sa mga hindi pa ho nakakapag-like, share, and subscribe, mga kababayan ko, huwag nyo na hong ipagkakait yan. Ano? Simple lang ho yan. Oo. Diyan sa ibaba ng aking channel, pindutin nyo ho yung subscribe button. Ano po? At pindutin nyo rin yung pong like. Pindutin nyo na rin po lahat, all, para lagi kayong updated dito. Di po ba? Oh, eto na, mga kababayan ko, ulitin ko lang. Tanong ng reporter kung naniniwala si Manang Aimee na ipapakulong si Sara Duterte. Sabi ni Manang Aimee, sigurado daw. Nako, mga kababayan. So abangan ho natin ang nalalapit na pagpapakulong kay Sara Duterte ayon kay Aimee, Manang Aimee natin, mga kababayan, ha? Nako, mga kababayan, mukhang marami hong masasaktan din talaga. Yung ombudsman daw kasi parang Maigi. Ba't nagkaganito? Nakakalungkot na. You still believe na may planong ipakulong si VP? Sigurado ako. Sigurado, ha? Ayan, ha, mga kababayan, inulit ko, sigurado daw. Tuloy! yung ombudsman daw kasi parang bantay. Do you agree with that? Yes, Parang huling bantay. Siya na talaga ang inaasahan para sa ating tunay na public service. Ang tunay na bantay dyan ay yung ombudsman, pati yung mga flood control na yan. Nako, ano pala mga kababayan, malaki po ang pinapapel ng pagiging ombudsman. Oo. Kaya ho, mga kababayan, importante na piliin ng maigi ni Pangulong Bongbong kung sino po yung pong karapat-dapat. Ano po? Ha? Kung sino po yung karapat-dapat. Nako, mga kababayan. Tuloy. Uuwi yan sa ombudsman. Bakit maglalagay ng kaduda-dudang personalidad? Ano? Kaduda-duda. Kaduda-duda daw ho, mga kababayan. Pinagdududahan niya ho si Boying. Kaduda-duda daw ho si Boying. Kaduda-dudang personalidad. Di si Boying nga kaduda-duda. Sinasabi ni Sara, bakit naman? Para bang meron kayong nakaraan na talagang may pinagdaanan ka sa kanya. Hindi kaya? Alam niyo talagang dudan-duda ako rito Hindi kaya meron pinagdaanan tong dalawa na to? Hindi kaya meron pong hindi magandang experience si Manang Aimee dito ho kay Manong Boying? Hindi kaya ganon? Mga kababayan, nandiyan na si Apple Santos daw. Laki-lakihan nyo nga ho yung mga nyo, yung mga letra ninyo para mabasa ko. Hindi kaya ganon? Ibang klase talaga to si Manang Aimee. Klaro naman. Politiko naman yan. Kita nyo? Kaya na booking. Dyan dinaanan na ni Boying. Alaka. Sabi ni Belenres, pwede. Siguro na-go siya. Sabi ni Apple Santos, siguro na-go siya ni Sir Boying. Di ba? Maaari. Yun na nga di tulan ni Boying. Grabe ka na ba, Alicia Duran? Anong hindi naman papatulan? May kalan din kasi yan kung nung bata pa siya. May kalan. May kalan di. Nilati ko siguro ni Boying. Grabe naman yung mga comment nyo. Dilima or Luistro for Secretary of Justice. Ay, pwede. Mga kababayan, di lalong nagbigtiho sila.
Oo, di ba? Heidi Mendoza. Minosa. Ano ba to? Oo. Hello po, Coach Mike. Hindi po ako coach. Hindi po ako coach. Oo. Hairstylist po ako. Ha? Eto na. Hindi naman yan na maaring maging anong sinabi, recognized probity and independence. Sumunod naman tayo sa batas. Bakit sumusunod naman Sumanang naman, kala mo naman kayo sumusunod sa batas. Kung gusto mo pala ng sumusunod sa batas, wag mong kampihan si Digong. Kasi si Digong, sinortcut niya yung batas, manang. Kaya kami nagagalit at nagtatampo sa'yo Biruin mo, kinakampihan mo si Digonggong. Di ba? Pinagtatanggol mo yung shortcut ng batas tulad niyan, yung mga sinasabi ni Sara na halos gusto ang katwiran shortcut tulad ng Boss Mike. Di ba? Sabi, mga kababayan, alam mo naman na kung sino yung mga may kinalaman dyan, ipakulong mo na. Tignan nyo, ano tawag doon? Shortcut. Gustong shortcutin ni Buday yung batas. Ang Pangulong Bongbong, ma-due process yun. Hindi pwedeng ganun. Kailangan sundin kung ano yung due process para sa mga tao na mga nasasangkot sa kahit na anong krimen. Yun ang Pangulo. Yan, kaya yan ang sinasabi ko mga kababayan Ultimo mga taga Davao, mga kababayan ko, ultimo mga kababayan nila Sara, galit na galit ho sa kanila. Opo Our beloved Boss Mike Cervera.